Ang istorya ng Saksi Gopala. Noong unang panahon, may dalawang Brahmin, mga pari, mula sa Vijayanagara sa Timog India na nagpasyang maglakbay ng matagal upang dalawin ang iba't ibang banal na lugar ng pilgrimage sa Hilagang India. Pagkaraan ng mahabang panahon, narating ng dalawa ang Vrindavan, ang banal na lugar ng mga gawain ni Panginoong Krishna. Naligo sila sa banal na tubig ng Ilog Yamuna at binisita ang mga sagradong lugar tulad ng burol ng Govardhan, pati na ang lahat ng 12 kagubatan sa Vrindavan hanggang sa makarating sila sa isang dakilang templo kung saan isinasagawa ang marangal na pagsaling si Gopala. Si Gopala ay si Panginoong Krishna sa kanyang walang hanggang anyo bilang isang batang pastol ng baka. Ang kagandahan ng anyo ni Gopala ay lubos na umagaw sa kanilang isipan. At dahil sa matinding kaligayahan, nanatili sila roon ng 2 hanggang 4 na araw. Ang isa sa mga Brahmin ay matanda at nagmula sa isang mataas na uri ng pamilya. Samantalang ang isa naman ay mahirap at mula sa mababang uri ng pamilya. Ang batang lalaki dahil sa pagmamahal at paggalang ay naglingkod sa matandang Brahmin sa mga gawain. Sinisiguro na hindi ito makakaranas ng anumang hirap sa kanilang paglalakbay. Labis na nagpasalamat ang matandang Brahmin sa ganitong mapagkumbabang pag-uugali. Isang bagay na hindi pa niya nararanasan kahit mula sa sarili niyang mga kapamilya. Kaya ipinahayag niya ang kanyang hangaring ipakasal ang kanyang anak na babae sa batang Brahmin. Agad na tumutol ang binata, "Ginoo, naglingkod po ako sa inyo para lamang sa ikasisiya ni Panginoong Krishna, sapagkat nalulugod ang Panginoon sa paglilingkod sa mga Brahmin. Bukod dito, hindi po ako karapat-dapat na maging mapangasawa ng iyong anak. Kayo ay edukado at napakayaman, samantalang ako ay walang maayos na edukasyon at walang kayamanan. Higit pa rito, tiyak na hindi po papayag ang iyong asawa at ang inyong mga anak." Nagpumilit ang matandang Brahmin, "Minamahal kong anak, ibibigay ko sa iyo ang aking anak na babae at hindi ko napapansinin ang opinyon ng iba. Huwag kang mag-alinlangan tungkol dito. Tanggapin mo lamang ang aking alok." Sumagot ang batang Brahmin, "Kung talagang napagpasyahan na po ninyong ibigay sa akin ang inyong batang anak na babae, sabihin po ninyo iyon sa harap ng anyo ni Gopala." Noong mga panahong iyon, kaugalian ang igalang at tuparin ang anumang pangakong ginawa sa harap ng Diyos. At sa alinman na yun, ang mga usapin ng pagtatalo ay palagi nilulutas sa templo, sapagkat walang sino mang mangangahas na magsinungaling sa harap ng Diyos. Kaya't pumasok sila sa templo ng Panginoong Gopala at humarap sa kanya. At sinabi ng matandang Brahmin, "Minamahal kong Panginoon, mangyari po sanang maging saksi kayo na ibinibigay ko ang aking anak na babae sa batang lalaking ito." Pagkatapos ay nagsalita ang batang Brahmin sa harap ng Diyos at sinabi, "Minamahal kong Panginoon, kayo po ang aking saksi. Tatawagin ko po kayo upang magpatotoo kung kinakailangan sa hinaharap." Lumipas ang ilang linggo at sa wakas ay nakabalik ang 2 Brahmin sa Vijayanagara. Kapwa nagtungo sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang panahon, naalala ng matandang Brahmin ang kanyang pangako at may halong pagkabalisa niyang tinipon ang lahat ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan at ikinuwento sa kanila ang mga nangyari sa harap ng Diyos na si Gopala. Labis silang nabigo at sinabi, "Kapag nalaman ito ng mga tao, ikaw ay pagtatawanan at gagawing biro. Kung ibibigay mo ang iyong anak na babae sa batang ito,
Puputulin namin ang lahat ng ugnayan namin sa iyo. Sinabi ng matandang Brahmin, paano ko mababawi ang pangakong ginawa ko sa isang banal na lugar? Kung hindi ko ibibigay ang aking anak na babae sa batang Brahmin, tatawagin niya si Gopala bilang saksi. Sumagot ang kanyang anak na lalaki, maaring saksi ang Diyos, ngunit siya ay nasa malayong lupain. Paano siya makakarating dito upang magpatotoo laban sa iyo? Sabihin mo na lamang na wala kang maalala sa iyong sinabi at ako na ang bahala sa iba. Kinabukasan, dumating ang batang Brahmin sa bahay ng matandang Brahmin, ngunit hinabol siya ng anak nito gamit ang isang pamalo at pinalayas. Pagkatapos nito, tinipon ng batang Brahmin ang mga tao sa nayon. Ang ginoong ito, paliwanag ng batang Brahmin, ay nangakong ipapakasal sa akin ang kanyang anak na babae. Nang sabihin ng matandang Brahmin na wala siyang naaalala sa mga naganap, tumayo ang kanyang anak at sagsabi, habang naglalakbay sa iba't ibang banal na lugar, may daladalang maraming salapi ang aking ama. Nang makita ang pera, ang masamang loob na ito na nakawin iyon. Pinakain niya ng laso ng aking ama, kaya nabaliw ito. Matapos kunin ang kanyang pera, ngayon ay sinasabi niyang nangako raw ang aking ama na ibibigay sa kanya ang aking kapatid na babae. Pumasok ang pagdududa sa isipan ng mga tao sa nayon, at mariing iginiit ng batang Brahmin ang kanyang kawalang sala. Sinasabi ko sa ginoong ito na hindi ako karapat-dapat na maging asawa ng kanyang anak. Wika niya. Ngunit siya ay nagpumilit. Ginawa niya ang kanyang pangako sa harap ng Diyos na si Gopala at hiniling ko sa kataas-taasang Panginoon na maging aking saksi. Agad na sinabi ng matandang Brahmin, kung si Gopala mismo ay darating dito upang magpatotoo, tiyak na ibibigay ko ang aking anak na babae sa batang Brahmin. Sumang-ayon din ang anak. Taglay ang lubos na pagnanampalataya kay Gopala. Agad na nagtungo ang batang Brahmin sa Brindaban. Pagdating niya roon, isinalaysay niya ng detalyado sa Diyos ang lahat ng nangyari. Minamahal kong Panginoon, hindi ko po hinahangad ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-aasawa sa anak na babae. Ang iniisip ko lamang po ay nilabag ng Brahmin ang kanyang pangako, at ito ang nagbibigay sa akin ng matinding sakit ng kalooban. Kayo po ay napakamaawain at alam ninyo ang lahat. Kaya't mangyari po sanang kayo ang maging saksi sa usaping ito. Nagsalita si Panginoong Krishna. Hindi ko pa naririnig na ang isang Diyos ay naglalakad mula sa isang lugar patungo sa iba. Sumagbot ang Brahmin. Totoo po iyon. Ngunit paano po ninyo ako kinakausap ngayon? Gayong kayo ay isang Diyos. Minamahal kong Panginoon, hindi po kayo isang rebulto. Kayo po mismo ang kataas-taasang persona ng Diyos, si Panginoong Krishna. Ngumiti si Panginoong Gopala at nagsabi, minamahal kong Brahmin, makinig ka sa akin. Lalakad ako sa likuran mo, at sa paraang ito ay sasama ako sa iyo. Huwag mong subukang tingnan ako sa pamamagitan ng paglingon. Sa sandaling makita mo ako, mananatili na lamang ako sa mismong lugar na iyon. Malalaman mong ako ay naglalakad sa likuran mo sa pamamagitan ng tunog ng aking mga kampanilya sa bukong-bukong. Magluto ka araw-araw ng 1 kilo ng bigas at ialay iyon sa akin. Kakainin ko ang bigas na iyon at susunod ako sa likuran mo. Kinabukasan, nagsimula ang Brahmin sa kanyang paglalakbay, pauwi sa kanyang lupain. At sinundan siya ni Gopala, hakbang-hakbang. Labis na ikinatuwa ng Brahmin ang marinig ang mahinang kalansing ng mga kampanilya
sa bukong-bukong ni Gopala at araw-araw ay nagluluto siya ng dekalidad na bigas para pakainin si Gopala. Sa ganitong paraan ay patuloy siyang naglakad at naglakad hanggang sa makarating siya sa labas ng kanilang nayon. Pagkatapos ay naisip niya, uuwi muna ako at sasabihin ko sa lahat ng tao na dumating na ang aking saksi. Sa pag-iisip na ito, lumingon siya at nakita niyang nakatayo roon si Gopala nakangiti. Sinabi ng Panginoon, ngayon ay maaari ka nang umuwi. Mananatili ako rito at hindi na aalis. Nang mabalitaan ng mga taga-bayan ang pagdating ni Gopala, sila ay namangha. Pumunta sila upang makita ang Panginoon at naghandog ng kanilang magalang na pagpupugay sa kanya. Lubos na ikinatuwa ng lahat ang makita ang kagandahan ni Gopala. Sa harap ng mga taga-bayan, nagpatotoo si Panginoong Gopala na ang matandang Brahmin ay tunay ngang nag-alok ng kanyang anak na babae sa batang Brahmin. Di naglaon, ang seremonya ng kasal ay maayos na naisagawa. Nang mabalitaan ng hari ng lupain ang kamangha-manghang kwentong ito, pumunta rin siya upang makita si Gopala at nagpagawa ng isang magandang templo para sa Panginoon. Haribol.